Hindi alam ng asno na ito kung anong pagkakamali ang ginawa niya. Ngunit itinali siya ng may-ari sa isang bato at inihagis sa dagat, habang unti-unting lumubog ang asno sa tubig, at halos mawalan ng malay. Libu-libong maliliit na isda ang lumalangoy sa paligid, at ganap na tinakpan ng asno. Ang sumunod na segundo ay isang himala ang nangyari. Ang asno ay biglang naging isang batang lalaki at lumutang sa ibabaw. Ang batang lalaki ay isang nagsasalitang puppet. Gusto siyang linlangin ng may-ari na bumalik sa circo para kumita ng pera. Ngunit sa pagkakataong ito ang bata ay hindi na madaling magtiwala sa mga tao. Isa lang pala siyang ordinaryong piraso ng kahoy. Inukit ito ng karpintero bilang isang batang lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang piraso ng kahoy na ito ay may tibok ng puso. Alam ko pa kung paano tawagan si Dad. Nang makita ito, tuwang-tuwa ang karpintero, at pinangalanan itong Pinocchia. Mula noon, itinuring na ito ng karpintero bilang sarili niyang anak. Hinubad pa niya ang nag-iisang kumot, para gawing bagong suit ang bata. Ngunit si Pinocchia ay sobrang makulit. Tumatakbo kung saan-saan nang walang pagsasaalang-alang sa panganib. Pinayuhan siya ni Cricket na makinig sa kanyang ama. Ngunit ginawa pa rin ni Pinocchia ang gusto niya. Dahil lang mas matigas ang utak niyang kahoy kaysa sa normal na bata. Hindi nagtagal, kailangan niyang pagbayaran ng katigasan ng ulo niya. Habang nagiinit ay iniunat niya ang kanyang mga paa sa free place, at di sinasadyang nakatulog. Nang magising siya ay natauhan siya. Nasunog ang aking mga binti, nalungkot at ikinagalit ang aking ama. Kung bibigyan kita ng isa pang pares ng paa, gusto kong tumakbo muli. Hindi na gagawin ni Dad para sa'yo. Please Dad, nakikiusap ako sa'yo. Impossible. Sa pagkakataong ito ay tiyak na makikinig ako kay Papa. Sa wakas, hindi na kaya na ng karpintero ang taimtim na panalangin. Kinailangan kong gawing bagong pares ng paa ang aking anak. Hayaang makapag-aral si Pinocchia. Ipinagbili ng karpintero ang kanyang Amerikana, kapalit ng pagkakataong makapag-aral para sa kanya. Akala ko mag-aaral ng mabuti si Pinocchia. Sinong mag-aakala na hindi niya tutuperin ang pangako niya? Nang umalis ang karpintero, tumakas siya sa school. Pumunta sa plaza para manood ng circo. Sa entablado ay isang puppet play. Ginagawa kang nabighani. Nang malapit na sa kasukdulan ang pagtatanghal, natuklasan ng isang papel na iba si Pinocchia. Isa ka ring puppet. Sa ilalim ng masigasig na imbitasyon ng kanyang co-star, si Pinocchia ay nagmamadaling umakyat sa entablado, at yakapin ng iyong kapwa lalaki. Kapag nagsasaya ang buong grupo, biglang sumulpot ang may-ari ng circo. Natuklasan na si Pinocchia ay isa ring papel. Higit pa rito, walang mga wire at maaari pa ring gumalaw. Kaya inaresto siya. Hapon na nang dumating ang karpintero para sunduin ang kanyang mga anak sa paaralan. Naghintay ako ng tuluyan ngunit hindi ko nakitang lumitaw si Pinocchia. Noon ko napagtanto na hindi pa pala siya pumapasok sa paaralan. Sinabihan ng guro ang karpintero na pumunta sa plaza at hanapin ito. Nang makita niyang wala ang papel na tropa, napagtanto na lang niya na siguradong kanidnap si Pinocchia. Ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak ay labis na naging miserable ang karpintero. Desididong pumunta kung saan-saan para hanapin ang kanyang anak. Dapat dalhin ang bata sa bahay sa lahat ng gastos. Ngayon ay babayaran na ni Pinocchia ang presyo para sa hindi pakikinig. Kulang pala sa panggatong ang amo, kaya nagpadala kami ng mga sundalong kahoy para hulihin siya. Balak na ihagis sa apoy bilang panggatong. Sa kabutihang palad ang isang papel ay nagbibigay kay Pinocchia ng tip. Sabihin mo sa kanya na kumilos ng nakakaawa, kaya tumiyak si Pinocchia sa daan. Kapag pinag-uusapan ng kanyang kawawang ama, sa wakas ay pumayag ang amo. Huwag mo lang siyang pakawalan, at bigyan ka ng 5 gintong barya. Sabihin sa kanya na makipagbalikan sa kanyang ama. Pagkatapos magpaalam sa mga kaibigan kong papay, Pinocchia set out upang bumalik sa bahay. Ngunit kapag nagtatanong ng direksyon, walang muwang niyang sinabi na mayroon siyang 5 gintong barya. Ginagawang sakim agad ang mga masasamang tao. Mabilis nila siyang pinigilan. Dayin mo siya sa pag-iisip na mayroong isang lugar kung saan maaaring magtanim ng ginto. Ang 5 dong ay magiging 500 dong. Natutokso si Pinocchia. Nang gabing iyon ay pumunta siya sa lugar na kanilang itinuro. Sa oras na ito muling lumitaw ang mga puliglig. Babalaan si Pinocchia na huwag magpalinlang. Pero hindi ka nakinig. Dahil dito, biglang lumitaw ang 2 lalaking nakasuot ng sombrero. Pilitin siyang mag-abot ng mga gintong barya. Ito talaga ang masamang tao na nakilala niya noong araw na nakabalat kayo. Nang mapagtanto ang sitwasyon, mabilis na tumakbo palayo si Pinocchia. Buti na lang at may malaking bahay sa malapit. Sinubukan niyang pumatok sa pinto para humingi ng tulong. Maya-maya ay may lumabas na babae sa bintana. Ngunit sinabi niya na hindi niya mabuksan ang pinto para kay Pinocchia. Dahil wala siyang kakayahan. Sa sandaling iyon, dumating ang mga masasamang tao para makuha ang gintong barya na itinago ni Pinocchia sa kanyang bibig. Ibinitin siya ng masamang tao sa isang malaking puno. Hintayin mo na lang na huminto siya sa paghinga para makuha ang pera. Ngunit hindi ko inaasahan na si Pinocchia ay isang taong kahoy. Hindi ako namatay kahit kalahating araw. Gayunpaman, siya ay nabitin ng hindi komportable. Patuloy na nagsisisi na hindi nakinig sa kanyang ama. Unti-unting natutulog ang masamang tao. Nang malapit ng maubusan ng hininga si Pinocchia, may nagtanggal ng tali sa kanyang leeg. Pagkatapos ay isinakay siya sa karuwahe. Pagkatapos ay tahimik na umalis.
Pagkatapos ay dinala siya pabalik sa malaking bahay. Maliit na diwata pala ang dalaga kagabi. Hiniling niya sa katulong na iligtas si Pinocchia. Nang tanungin ng diwata kung bakit siya gumala dito, ayaw aminin ni Pinocchia na kasalanan niya. Nagsimula siyang magsinungaling at gumawa ng mga dahilan. Bawat kasinungalingan, medyo hamaba ang ilong niya. Naiintindihan ng mga diwata. Sinasadyang magpatuloy sa pagtatanong. Hanggang sa hindi katanggap-tanggap na mahaba ang ilong ni Pinocchia. Sinabi lang sa kanya na iyon ang kinahinatnan ng pagsisinungaling. Nakikita si Pinocchia na patuloy na nalilikot sa takot. Tinawag ng bagong diwata ang isang kawan ng maliliit na ibon. Dama po sa kanyang mahabang ilong. Tignan mo silang patuloy na nanunuot sa ilong na iyon. Si Pinocchia ay hindi nang ahas na magsinungaling muli. Mula noon, naging matalik na magkaibigan sila ng diwata. Umupo silang dalawa sa shell ng butler ng kuhol at naglaro, at makinig sa kanyang mga kwento ng magkasama bago matulog. Sayang lang ang boses ng butler ng kuhol. Bago pa matapos ang kwento ay nakatulog na siya. Sandaling lumipas ang masasayang oras. Dapat bumalik si Pinocchia para hanapin ang kanyang ama, kaya magpatuloy sa kalsada. Pagkatapos ng maraming mahabang araw na pagtagumpayan ang mahihirap na kalsada, sa wakas ay bumalik na siya sa kanyang tahanan. Pero kahit ilang beses siyang kumatok sa pinto, walang sumasagot. Sa pagtatanong sa mga kapitbahay nalaman na matagal na siyang hinahanap ng kanyang ama, patungo sa dagat. Nang marinig iyon, hindi pinansin ni Pinocchia ang payo ng lahat. Dumiretso sa dagat, pero dahil hindi siya marunong lumangoy, hinayaan niya na lang siyang tanggayin ng alon. Sa wakas ay itinulak sa pampang ng mga alon. Sa pagkakataong iyon ay lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng balabal. Kunin si Pinocchia. Nang magising siya ay natagpuan niya ang sarili niyang nakahiga sa kama. Ang nakakapagtaka ay nandoon din ang butler ng kuhol. Ang diwata pala ang nagligtas sa kanya. Pero ang kakaiba ay ilang araw lang kaming hindi nagkikita. Lumaki na ang diwata. Dahil dito, kakaiba ang pakiramdam ni Pinocchia. Pero sa huli ay niyakap pa rin siya nito sa tuwa. Kapag ang iyong kalusugan ay ganap na naibalik, sinabi ni Pinocchia na gusto rin niyang maging adulto. Sinabi ng diwata na hindi maaaring lumaki ang mga taong kahoy, maliban kung siya ay naging isang tunay na anak ng tao. Kung gusto mong matupad ang pangarap na ito, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Agad namang pumayag si Pinocchia. Noong mga unang araw, napakaseryoso niya. Ngunit mabilis siyang naakit sa isang batang makulit. Pagkatapos ng klase, sinundan niya ang kanyang mga kaibigan sa labas ng klase. Nagnakaw ang dalawa ng tinapay ng iba. Pagkatapos ay umakyat sa mataas na bubong. Masiyahan sa pagkain at pag-inom sa nilalaman ng iyong puso. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay may bagong kaibigan na si Pinocchia. Ngunit nang siya ay umuwi, siya ay pinarusahan muli. Pinilit siya ng diwata na matulog sa labas ng pinto isang gabi. Hanggang sa kinaumagahan ay binuksan ng mayordomo ang pinto para papasukin siya. Sabihin na ang diwata ay nagpapatawad sa pagkakataong ito. Ngunit walang susunod na pagkakataon. Kaya masunurang pumasok si Pinocchia sa paaralan. Sa klase, kakaiba pa rin ang nararamdaman niya kung bakit hindi pumasok ang kaibigan. Sinabi ng kanyang mga kaklase na huminto siya sa pag-aaral. Napakalungkot nitong si Pinocchia. Dapat mag-focus ng mabuti sa pag-aaral, na may seryosong ugali. Mabilis na umuunlad ang smart Pinocchia. Gawing purihin ka ng mga guro, kaya nagpa siya ang diwata na tuparin ang kanyang pangako. Pangako bukas ng gabi gagawin kitang anak ng tao. Dahil dito, inaabangan nito ni Pinocchia. Sa hindi inaasahan, kinabukasan, bigla niyang nakilala muli ang kaibigan. Sinabi ng bata na 3 beses siyang pupunta sa playground. Walang nakakainis na mga guro o magulang doon. Mayroon lamang walang katapusang kagalakan. Gusto rin talagang pumunta ni Pinocchia, pero gusto niya talagang maging anak ng tao. Sa huli, hindi pa rin niya napigilan ang tukso. Sundan ng bata sa gilid ng kalsada at maghintay. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal. 12 ng mga asno ang humila ng isang higanteng karuwahe. Maraming mapulit na bata sa sasakyan. Sa ilalim ng magiliw na paanyaya ng matanda, pareho silang sumali sa merry band. Pagsapit ng madaling araw, nakarating na rin sa destinasyon ng sasakyan. Nagmamadaling pumasok ang mga bata, tumakbo sa masayang larwang lungsod. May mahabang slide dito. Mayroon ding isang malaking lawa. Naglalaro sila ng walang katapusan. Ganap na walang kamalay-malay na nilock ng matanda ang pinto. Pagod na silang maglaro, pumunta sila sa kwarto. Sa tingin ko bukas ay magsasaya na naman ako. Sa hindi inaasahan, kinaumagahan, may natuklasan si Pinocchia na kakaiba. Dali-dali niyang hinanap ang kanyang mga kaibigan. Noon ko lang napagtanto na pareho pala silang may tainga ng asno. Hindi pa naiintindihan ang nangyari. Pareho silang hindi makalakad. Susunod, ang mga limbs ng bawat tao. Naging mga kuko ng asno. Parehong gustong sumigaw ng malakas. Ngunit wala akong masabi. Masama pala ang matanda. Sadyang linlangin ng mga bata na pumunta dito upang gawing mga asno at ipagbili. Kinaumagahan, ang Pinocchia ay binili ng isang may-ari ng circo. Itong amo, hindi tulad ng nauna, may konsensya. Pinilit niyang tumalon si Pinocchia sa isang ring ng apoy. Ngunit minsang nasunog ang mga paa ni Pinocchia sa apoy. Sobrang takot sa performance na ito. Matapos subukang tumalon ng isang beses,
Sa pangalawang pagkakataon, dahil sa takot, nahulog siya at nabali ang kanyang paa sa harapan. Nang bumagsak siya ng masakit sa lupa, nakita ni Pinocchio ang diwata na nakatingin sa kanya mula sa kinatatayuan. Umaasa si Pinocchio na ililigtas niya siya, ngunit hindi kumibo ang diwata. Panoorin mo na lang siyang dinadala. Dahil baldado na si Pinocchio at hindi na makapag-perform. Balak ng amo na itapon siya sa dagat para malunod. Pero ayokong sayangin ang balat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinihintay niya ang balat ng asno. Pagkatapos ay nangyari ang unang eksena. Ang susunod na pangalawang Pinocchio ay lumutang sa ibabaw. Gusto siyang linlangin ng amo na bumalik para kumita ng pera. Ngunit ngayon ay hindi na madaling lokohin si Pinocchio. Nagpaalam siya sa amo. Pagkatapos lumangoy ng hindi lumilingon. Sinong mag-aakala na hindi pa ganoon katagal? Sa kanyang likuran ay biglang lumitaw ang isang malaking isda. Lunukin siya sa kanyang tiyan sa isang kagat lang. Dapat kong sabihin na ikaw ay tunay na malas. Madilim sa loob. Nakasalubong ni Pinocchio ang isang board na tuna. Ilang buwan akong natigil dito. Ito ay ganap na isinuko ang ideya ng paglaban. Sinabi rin niya kay Pinocchio na tanggapin ang kanyang kapalaran. Dahil ito ay karaniwang imposible upang makalabas dito. Hindi siya pinansin ni Pinocchio. Ngunit matapang na lumipat patungo sa liwanag sa di kalayuan. Hanggang sa makalapit siya ay natuklasan niya ito. Tatay, ang muling pagsasama ay naging sanhi ng matinding damdamin ng mag-ama. Kapag kumalma ka, inalo ako ng karpintero na huwag matakot. Sa tiyan ng isda mabubuhay pa sila. Ngunit alam ni Pinocchio na hindi ito isang pangmatagalang plano. Pagkatapos ng mahirap na panahon, naging matapang siyang bata. Determinadong isama niya ang kanyang ama. Hanggang sa makalapit sila sa bibig ng Peiteng. Pagkatapos ay nakita ko ang Peiteng natutulog na nakabuka ang bibig. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para makaalis. Ngunit nag-alinlangan ang karpintero. Hindi kasi siya marunong lumangoy. Kung tatakas ka, malulunod ka. Sa oras na ito, inaliw ni Pinocchio ang kanyang ama na huwag mag-alala. Mismo ay kahoy. Kayanin ang bigat ng dalawa. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang ama at tumakas na kasama niya. Ngunit sobra niyang tinansya ang kanyang pagkabuoyancy. Sa lalong madaling panahon ay hindi na makatayo si Pinocchio. Sakto noong nahihirapan siya, biglang sumulpot si Tuna sa tabi nila. Lumalabas na inspirasyon ng positibong enerhiya ni Pinocchio. Kaya sabay kaming lumabas. Sa tulong ng Tuna, ang mag-ama ay nagtungo sa dalampasigan ng walang anumang problema. Hindi nagtagal ay ligtas na silang nakarating sa Pampang. Ngunit ang karpintero ay nagugutom. Hindi nagtagal ay nawala ang lakas para sumulong. Nang makita iyon, hinanap ni Pinocchio ang isang magsasaka. Hilingin sa kanya na humiram ng gatas. Sinabi ng kabilang panig na maaari itong ipagpalit sa pagpapatalas. Kaya pagkatapos ng isang mahirap na araw ng trabaho, bumili si Pinocchio ng makakapagligtas buhay na pagkain para sa kanyang ama. Pagkatapos ay pabalik-balik ng maraming beses. Matalino at masipag, siya ang naging kanang kamay ng magsasaka. Umasa sa kita mula sa part-time na trabaho. Pinocchio at ang karpintero sa wakas ay tumira. Makita ito salamat sa hangin at araw. Bitak ang kahoy na ulo ni Pinocchio. Napakalungkot ng karpintero. Pagkatapos ay higuhit ang kanyang ulo. Pinocchio sa ilalim ng masikasong pangangalaga ng kanyang ama. Makaramdam muli ng malalim na pag-ibig. Naisip na ang mga araw na tulad nito ay magtatagal magpakailanman. Sino ang nakakaalam kung gaano ito katagal? Lumitaw ang tunay na diwata sa likod ni Pinocchio. Ito pala ay partikular na pumunta siya dito upang tuparin ang kanyang pangako. Malaki na si Pinocchio ngayon. Siya ay naging isang responsableng bata na maaaring makilala ang tama sa mali, kaya't pinakawalan ng diwata ang kanyang mahika. Itulog mo si Pinocchio. Maghintay hanggang magising siya. Napagtanto na ako ay tunay na naging tao. Tuwang-tuwa si Pinocchio. Nagmamadali siyang tumakbo pa uwi. Tatay, naging tunay kang anak, Pinocchio.